at ito ang presentasyon ng Group 1. Ngayon ay tatalakayin natin ang sinaunang panahon at pati na rin ang pre-kolonyal sa Pilipinas. Nakafocus dito ang papel ng babaylan, katalonan o mga individual na may third gender na pagkakakilanlan bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 15,000s, ang mga katutubong Pilipino ay hindi rigid o mahigpit ang konsepto ng kasarian. Bukod sa lalaki at babae, kinikilala nila ang mga individual na may kakaibang gender identity, kabilang na ang asog at bayugin. Ito ang tawag sa mga lalaking may pusong babae o nag-aangkin ng feminine identity. Sa sinaunang panahon, ang pre-colonial sa Pilipinas, may mga tala ng mga individual na may third gender o mga taong may mga katangian na hindi tradisyon sa pagkilala ng papel ng kasarian sa lalaki o babae. Ang mga ito ay kinikilala bilang mga babaylan sa Visayas o Katalunan sa Luzon at bayog sa ibang bahagi ng bansa. Ang mga babaylan at katalunan ay mga leader spiritual at shaman na may espesyal na kapangyarihan. Sila ay kinikilala bilang mga taong may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu at may mga tungkulin panrelihiyon sa lipunan. Mga babaylan at katalunan ay madalas na mga lalaki na nagbibihis babae o may mga katangian na hindi sideline sa lalaki. Sila ay kinikilala at iginagalang sa lipunan dahil sa kanilang mga kapangyarihan at tungkulin. Ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagdala ng mga pagbabago sa lipunan, kabilang ang pagkilala sa mga individual na may third gender. Ang mga babaylan at katalunan ay tinatawag na asog o bayog na may negatibong konotasyon. Sa kabila nito, ang mga tala ng mga babaylan at katalunan ay nagpapakita na ang mga sinaunang Pilipino ay may pagtanggap at pagkilala sa mga individual na may third gender o mga taong may mga katangian na hindi sideline sa lalaki o babae. Ano nga ba ang babaylan? Sa teksto ng LGBTQ, ang babaylan ay tumutukoy sa mga membro ng LGBTQ community sa Pilipinas na may mga katangian na pagiging espiritista, manggagamot o leader, espiritual at mga kaugnayan sa mga katutubong relihiyon at tradisyon. Sa mga makatutubong komunidad sa Pilipinas, ang babaylan ay isang kasarian na tinatawag na third gender o intersex. Ang mga babaylan na ito ay may mga tungkulin sa kanilang mga komunidad bilang mga manggagamot, espiritista at leader espiritual. LGBTQ community, ang babaylan ay isang simbolo ng pag-accept at pagkilala sa mga kasarian na hindi limitado sa lalaki o babae. Ang babaylan ay isang halimbawa ng mga tao ng may mga katangian ng pagiging espiritista at leader spiritual at may mga karapatan at respeto sa kanilang mga komunidad. Ay tatalakayin natin ang babaylan. Saan nga ba umusbong ang babaylan? Ang mga babaylan ay umusbong sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas, katulad na lamang sa Visayas na tinatayang may pinakamaraming babaylan noon, at sa Luzon naman ay ang mga Tagalog at Ilocano, at sa Mindanao naman ay ang mga lumad o ibang pangkat etniko. Tatanungin ninyo kung paano ito umusbong. Ito ay umusbong dahil sa iba't ibang paniniwala ng mga Pilipino nang hindi pa dumating ang rehiyon na Kristiyano. Ito ay dahil sa paniniwala ng mga Pilipino sa mga espiritu o anisem. Saan nila noon na ang mundo ay pinamumunuan ng mga espiritu o mga anito at mga Diyos at Diyosa.
Papel ng babaylan sa sinaunang panahon at pre-colonial. Ang babaylan ay isa sa makapangyarihang tao sa panahong iyon. Ito ay katumbas ng isang pari, manggagamot, um, at tagapayo at maging tagaugnay ng mga espiritu. Ang mga babaylan ay may iba't ibang tungkulin. Sila ay nagiging pinuno at nagiging manggagamot sa kanilang partikular na tribo. Ng maraming lalaki rin ang nagiging babaylan. Sila ay nagsusuot at nagbabalat kayo bilang babae upang makipag-usap o makipag-ugnayan ng maayos sa mga espiritu dahil effective na matawag ang mga espiritu at kinalaunan ay ang mga lalaking babaylan ay binigyan sila ng pangalan na tinatawag na tila babae. Sila ay bigyan ng mga karapatan at nabigyan na rin ng pagkakataon na makaasawa ng kanilang kapareho o kaparehas ng kanilang kasarian. Ang mga babaylan ay umusbong sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas katulad na lamang sa Visayas na tinatayang may pinakamaraming babaylan noon at sa Luzon naman ay ang mga Tagalog at Ilocano at sa Mindanao naman ay ang mga lumad o ibang pangkat etniko. Tatanungin ninyo kung paano ito umusbong, ito ay umusbong dahil sa iba't ibang paniniwala ng mga Pilipino nang hindi pa dumating ang rehiyon na Kristiyano. Ito ay dahil sa paniniwala ng mga Pilipino sa mga espiritu o anisem. Nila noon na ang mundo ay pinamumunuan ng mga espiritu o mga anito at mga Diyos at Diyosa. Kaya natin kung kailan natapos ang panahon ng mga babaylan. Ang panahon ng mga babaylan ay hindi agarang natapos. Unti-unti itong nanghina at ito ay dahil sa impluwensya ng mga Kastila na sumakop sa bansang Pilipinas. Ito ay nangyari sa panahon ng mga Kastila noong 1500s and 1800s. Nagsimulang unti-unting hina ang rihan ng mga babaylan noong 1565. Ito ang mga panahon kung saan dumating ang mga Kastila sa bansang Pilipinas. Sila ay tinatawag na mangkukulam, mga bruha, albularyo upang baguhin ang perspektibo ng ibang tao sa kanila upang maging kaalyansa ng kapwa nilang Pilipino ang mga Kastila. Pinagbawal ng mga Kastila ang mga ritual o rehiyon na ginagawa ng mga babaylan. At sila ay nakadanas ng iba't ibang pang-aabuso, katulad na lamang ng pagpapahirap, pagkakabilanggo, at ang panlalait sa kanila ng mga praile. At kalaunay pinapatay rin. Ngunit ating pakatandaan na ang mga babaylan ay hindi tuluyang nawala. Sila lamang ay patuloy na humina hanggang sa ngayon. Sila ay patuloy na humina noong late 1800s and early 1900 hanggang sa 20th century hanggang sa kasalukuyan. Natin matalakay ang mga babaylan ay dadako naman tayo sa Katalonan. Ano nga ba ang Katalonan? Ang Katalonan ay isang espiritual at relihiyosong pinuno sa sinaunang pamayanan ng mga Pilipino. Ito ay maaari nating maihalin tulad sa mga babaylan. Ang mga Katalonan ay maaaring maging lalaki o babae at sila rin ay nagtataglay ng kapangyarihan at kakayahang espiritualidad. Sila rin ang tagapamagitan ng mga espiritu at ng mga tao upang makipag-ugnay sa isa't isa. Sila rin ang nagtataguyod ng mga ritual at dasal para sa kanilang pamayanan.
Ang kanilang mga seremonya at mga dasal ay karaniwang patungkol sa mga biyaya, mga kalusugan, ani at mga pananim, maging ang kapayapaan ng kanilang pamayanan. Halimbawa na lamang rito ay babae o lalaking katalonan sa aming barangay. Ang katalonang ito ang siyang nangunguna sa mga ritual, padasal para sa kabutihan ng aming pamayanan. Siya ay nagsasagawa ng iba't ibang seremonya upang mabigyang gabay ang iba't ibang mga gawain na ginagawa ng aming barangay para sa ikabubuti din ng mga mamamayan dito. Pakatandaan na ang katalonan ay mahahalin tulad sa mga babaylan sa isang particular na pamayanan o sa isang lugar. Ngunit pakatandaan nyo rin na ang pagkakaiba ng babaylan sa katalonan ay ang babaylan ay isang spiritual na nangunguna sa panggagamot at nangunguna rin sa pakikipag-ugnayan sa mga espiritu para sa mga tao. At ang katalonan naman ay ang relihiyosong pinuno na mas nakatuon sa komunidad at kanyang pamayanan. At higit sa lahat, nakatuon sa ritual at seremonya na alam niyang ikabubuti ng kanilang pamayanan. Pakatandaan na lahat ng katalonan ay babaylan, ngunit ang lahat ng babaylan ay hindi katalonan. Dahil ang katalonan ay may particular na tungkulin at responsibilidad sa kaniyang particular na pamayanan o komunidad. Ngayon ay tatalakay natin ang papel ng katalonan sa isang pamayanan o komunidad. Ang katalonan ay siyang namumuno o isang leader ng pamayanan o komunidad na siyang nangunguna sa paggawa ng mga ritual o seremonya para sa ikabubuti ng kaniyang nasasakupan. Siya rin ay tagapamagitan ng mga tao, espiritu upang madaling makipag-ugnayan ang dalawang bahagi. Siya rin ang nangunguna sa panggagamot at pagpapayo ng kaniyang mga nasasakupan upang sa ikabubuti ng komunikasyon ng bawat isa. Ang katalonan ay nagmula noong sinaunang pamayanang Pilipino bago pa man dumating ang Kastila dito sa ating bansa. Ito ay espiritual na leader na kabahagi ng pre-colonial na tradisyong relihiyoso sa bansang Pilipinas. Pagkatapos ay tatalakayan natin kung kailan nagsimulang humina o kung nawala nga ba ang traces ng katalonan. Ang katalonan ay humina noong dumating ang mga Kastila sa ating bansa at nagsimulang sumakop sa ating bansang sinilangan. Ito ay taong 1500s and 1800s. Dahil nga sa gustong impluwensyahan ng mga Espanyol ang mga Pilipino na maging sumanib sa kanilang relihiyon, which is ang Kristyanismo or Kristiyano, gumawa sila ng paraan upang puksain ang mga katalonan at ang mga babaylan. Pinagbawal nila ang mga ritual na ginagawa ng mga katutubong relihiyon tulad ng katalonan at baylan. Bagamat humina man ang kapangyarihan ng katalonan ay hindi ito nawala. Kaparehas lamang nito ang kapangyarihan ng babaylan na hindi tuluyang nawala sa kasaysayan ng Pilipinas, ngunit ito ay humina lamang. Katalonan ay umusbong sa mga pamayanang Tagalog.
Ito ay matatagpuan sa kabundukan at kapatagan ng Luzon. Narito ang iilang mga pamayanan na sa Katagalugan tulad na lamang ng Maynila, Cavite, Bulacan, Batangas, Quezon at marami pang iba. Trivia na ang Katalonan ay isang espiritual na leader ng Tagalog, kaya't ang pinagmulan ng sentro nito ay ang rehiyon ng Tagalog. Kung tinatanong ninyo kung paano umusbong ang Katalonan ito ay umusbong dahil sa paniniwala ng mga Pilipino sa mga Diyos at Diyosa. Halimbawa ng mga Diyos na pinaniniwalaan ay ang Bathala, si Mayari at si Apo Laki. At ang mga espiritu naman na kanilang pinaniniwalaan ay ang mga espiritu ng kanilang mga dating ninuno at ang espiritu ng kalikasan. Pag-ugnay ng maayos sa mga espiritu ay kinakailangan nila na umisip o magtalaga ng tagapamagitan. Kaya binuo nila ang Katalonan at ito'y kanilang ginamit upang maging tagapamagitan ng mga espiritu patungo sa mga tao. Magandang gabi sa lahat. Ang third gender ay isang termino na tumutukoy sa mga taong hindi ganap na kababaihang kabilang sa tradisyonal na kategoryang lalaki o babae. Maring ito ay tumutukoy sa mga identidad na nasa pamagitan, labas o higit pa sa dalawang kasanayang kasarian. Mahalaga itong pag-aralan dahil ipakita nito ang konsepto sa kasarian at mas malawak kaysa dalawa lang, na nakakatulong ito sa pag-unawa ng iba't ibang identidad at kultura sa mundo. Sa madaling salita, ang third gender ay tumutukoy sa mga identidad na kasarian na nasa labas ng male, female, binary na maaari ring may kombinasyon ng dalawa o iba pa na kakaiba. Narito ang mga iilang example. Una, bakla. Pinakilalang kategorya sa Pilipinas. Tumutukoy sa mga lalaking may feminine expression o feminine identity na madalas na ituring na hiwalay sa tradisyonal na lalaki at babae. Pangalawa, transgender woman. Pinanganak na lalaki ngunit babae ang gender identity. Malaki ang komunidad sa transgender women sa Pilipinas at society na ikinilala bilang hiwalay na kasarian. Pangatlo, non-binary Filipino. Mga Pilipinong nag-identity bilang lalaki o babae lamang. Maaaring nasa gitna, kombinasyon o wala sa dalawang kasarian. Pangapat, genderqueer Filipino. Isang identity na tumatanggi sa tradisyonal na konsepto ng dalawang kasarian at mas fluid na hindi nakalagay sa male at female framework. Panglima, intersex Filipino. Mga taong ipinanganak na may natural na variations na sex characteristics, hindi na male o female, kadalasang itinuturing na kabilang sa third sex gender sa ilang talakayan. Sa Katalonan ay tatalakayan naman natin ang pagkakakilanlan ng third gender sa panahon ng pre-colonial at sinaunang panahon. Bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa ating bansa, ay tinanggap ng buong puso ng mga Pilipino ang third gender. Ang third gender ay kilala bilang asug. Ang mga kalalakihang kumikilos at nagsusuot o nagbumibigkas bilang babae. At ang mga babaeng kumikilos at bumibigkas bilang lalaki. Sa panahon na wala pang mga Kastila ay naging maayos ang pagtanggap ng mga Pilipino sa third gender. Sila ay naging bukas sa usaping ito. Ngunit nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa ay unti-unting nagbago ang kanilang mga desisyon. Dahil nga sa impluwensya ng mga Kastila ay gumawa ng sabi-sabi ang mga Espanyol upang tumaliwas ang mga katutubong Pilipino sa
usapin at pagtanggap sa third gender. Ang third gender ay may dalawang bahagi, ang asog at babaylans. Ang asog ay ang mga kalalakihang bumibigkas, nagsusuot at kumikilos bilang mga babae dahil sa kanilang naisin o sa kanilang sa gusto ng kanilang puso. Ang mga babaylans naman ay ang mga babaeng kumikilos at umaastang mga lalaki dahil ito ang nais ng kanilang kalooban. Bago pa nga ang panahon ng mga Kastila ay tinanggap ng buong puso ng mga Pilipino ang mga third. Pa nga dumating ang mga Kastila sa ating bansa ay ginalang ng buong puso ng mga Pilipino ang mga third gender dahil sila ay may malaking responsibilidad o may malaking gampanin sa ikabubuti ng ating bansa dahil sila ay sila ang pinakamakapangyarihan at may papel sila sa relihiyon, ritual at dasal ng bansang Pilipinas o lipunan. Sila ay hindi itinuring na kakaiba ng mga Pilipino, ngunit sila ay tinuturing na mahalagang sandata ng ating bansang Pilipinas. Ang mga Kastila ay dumating noong 1521 sa pamumuno ni Ferdinand Magellan. At sila ay unang nakarating sa Cebu sa may Islas de las Palmas. At ang mga Kastila ay tuluyang umalis noong 1893 dahil sa natalo ang Espanya sa Spanish-American War at pinaubaya ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. At ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa ay umabot ng 382 na taon. At dito na po natatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po sa pagkikinig.